Noong unang panahon sa isang malawak na kagubatan, nakatira ang magkakaibigan na aso, matching, tigre at pusa. Ang aso ay nagtataglay ng kanyang kabutihang loob at ang pusa naman ay mabilis mag-isip sa mga bagay-bagay. Ang leon naman ay mabait ngunit hinding-hindi mo ito malilinlang, habang ang matching naman ay isang tuso, mayabang at napakataas ang tingin sa kanyang sarili. Kaibigan, sa tingin ko ay kailangan na nating ilipat ng mga kahoy na ito upang sa ganun ay nasa maayos itong kinalalagyan. Tama ka, kaibigan. Halika, tutulungan kita upang madala natin itong mga kahoy sa maayos na lagayan. Hoy kayo, ano ba yung ginagawa nyo? Bakit nyo inaalis yan sa lagayan? Hindi ba't ang sabi ko'y linisin nyo lang ang bakuran? Pasensya na, kaibigan. Ngunit kailangan talaga itong alisin upang hindi ito nakaharang sa daanan ng mga iba nating kapwa hayop. Tama siya, Matching. Pagpasensyaan mo na kung hindi namin nasabi sa iyo bago namin gawin. Hindi! Wala naman akong sinasabi sa inyo na alisin nyo yon. At isa pa, pinasadya kong harangan yon para walang ibang makadaan dahil ito ay aking teritoryo. Sandali. Hindi tama yung sinasabi mo, kaibigan. Kailangan makadaan ang ibang mga hayop upang sila ay makakuha ng makakain para sa kanilang pamilya. Wala akong pake. Teritoryo ko ito, batas ko, at isa pa, ako ang masusunod. Kayong dalawa, umalis kayo sa aking harapan. Halika na, umalis na tayo dito, baka kung ano pa ang gawin sa atin ng Matching na yan. Umalis na ang magkaibigan sa bahay ng matching. Habang sila ay naglalakad sa kagubatan, minarinig silang parang sigaw ng kumakawalang tigre at mukhang nanghihingi ng tulong. Naririnig mo ba yon? Oo, halika. Ngunit hayaan muna natin, baka mamaya patibong lang yan ni Matching. Hindi! Sa bandang kaliwa ang ingay na yon. Halika, tingnan natin. Sandali lang. Ang bilis mo naman, huminto muna tayo. Kaibigan, halika dito sa gilid. Silipin mo, may nakikita akong tigre. Siya ay bihag ng mga tao. Tingnan mo! Oo nga, pero may mga armas sa mga taong yan. Baka mapahamak lang tayo kapag tayo ay lumapit. Mga tao lang yan. At isa pa, kapwa hayop natin ang bihag nila. Isipin mo na lamang kung tayo ang bihag at ang tigre ang nasa kalagayan natin ngayon. Tiyak na tutulungan tayo niyan. Kaya halika, mag-isip na tayo kung anong plano natin para tulungan siya. Hoy, kayo, andito ako. Huliin niyo ako. Kaibigan, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Salamat. Bilisan mo, baka tayo ay maabutan nila. Naalis na ng pusa sa pagkakatali ang tigre kaya agad silang umalis at pumunta sa ligtas na lugar kung saan ay nandun rin ang kaibigan niyang aso. Kamusta kayo? Ayos lang ba kayo? May nasaktan ba sa inyo? Maraming salamat sa iyong pag-aalala. Wala naman sa aming nasaktan, kaya ayos lang kami. Salamat nga pala sa inyong dalawa dahil sa pagtulong sa akin. Tatanungin ko ito bilang utang na loob sa inyo. Gagawa rin ako ng paraan upang ako ay makabawi sa inyo. Hindi kayo nagdalawang isip na ako ay tulungan. Kahit delikado ang sitwasyon, naisipan niyo pa rin akong tulungan. Salamat sa inyong dalawa. Wala yun, kaibigan. Dapat lang na tayo ay magtulungan dahil tayo-tayo lang din naman ang magkakakampi dito. Tama. Oo nga pala. Saan ka nakatira at bakit ka nila nabihag? Kinuwento pa ng tigre ang mga pangyayari hanggang sa hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ganito kasi yan. Alaga talaga ako. May mga amo rin ako tsaka may tirahan. Ngunit sa hindi naasang pangyayari, naghirap ang mga nag-aalaga sa akin. Kaya nila ako nagawang ibenta. Ayos lang yan, kaibigan. Mabuti na ligtas ka na. At saka, gusto mo bang sumama sa amin? Sige, tara na. At habang sila ay naglalakad, nakasalubong nila ang matching. Hoy kayong dalawa, kanina ko pa kayo nahanap, nandyan lang pala kayo. Ano bang ginagawa nyo? Pumunta kayo sa aking bahay at linisin ninyo ang kalat doon. Kakaalis lang namin ng bahay mo, Matching.
Kailangan din namin magpahinga at isa pa, anong kalat ang sinasabi mo? Kakalinis lang namin doon. Tama naman siya. At isa pa, napapagod rin kaming maglinis ng mga kalat mo. Alam namin na kaibigan ka namin, ngunit kailangan rin namin magpahinga. Ang drama nyo naman. Teka, sino yung kasama ninyo? Hoy, tigre, ikaw na lang ang sumama sa akin. Halika, tulungan mo akong maglinis ng mga kalat. Pasensya na, ngunit hindi kita kilala. At isa pa, bakit naman kita tutulungan maglinis ng kalat mo? Ikaw ang nagkalat niyan, kaya nararapat na ikaw ang maglinis niyan. Ang yabang mong magsalita. Porkit mas malaki ka lang sa akin, ganyan ka na magsalita sa akin. Mga walang kwenta. Sana, hindi na lang ako huminto. Nagsayang lang ako ng oras at laway sa pakikipag-usap sa inyo. Umalis naman ang matching na galit sa tatlo. Sino ba yun? Napakataas naman ang tingin niya sa kanyang sarili. At saka bakit niya nililinisan ng kalat nun? Kaibigan namin yan dati, pero habang tumatagal, nag-iiba at lumalala ang ugali niya. Tama. Lalo siyang nagiging makasarili sa bagay-bagay. Simula nung mawala ang kanyang mga magulang, nagkaganyan na ang ugali niya. Kaya naman pala ganun siya makapagsalita. Siguro nga nagkaganon siya dahil nawala ang mga magulang niya. At sa hindi kalayuan, habang ang matching naman ay papauwi sa kanyang tahanan, ito ay bigla na lamang may naapakan at sa hindi inaasahan, ito ay isang patibong ng mga tao. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Nabiyag ako ng mga tao! Ngunit kahit isa ay walang nakakarinig sa kanya dahil hindi gaanong malakas ang kanyang boses. Nasaan na kaya ang mga kaibigan ko? Habang papalayo na ang matching at ang mga ngaso, sila ay dumaan sa ilog upang kumuha ng tubig na maiinom. At sa hindi kalayuan, natanaw ng matching ang tatlong magkakaibigan. Sandali, yun ba ang aking mga kaibigan? Mukhang sila nga. Kaibigan! Nandito ako! Tulungan ninyo ako! Habang nagkakatuwaan sa kwentuhan ang tatlo, narinig naman ng aso ang sigaw ng matching at sinabing, Sandali, naririnig ko ang boses ni Matching. Ha? Anong matching? Paano naman makakapunta dito yun? Tamad na tamad nga yun pumunta rito. Sandali, mukhang tama ang kaibigan yung aso. Nakikita niyo ba ang mga ngaso na kumukuha ng tubig? At nakita ng dalawa ang mga ngaso na itinuturo ng tigre. Tama ka, mga ngaso nga iyan. Baka nabihag niya ang kaibigan yung matching. Baka nakalagay siya doon sa loob ng kahon na iyon. Tama ang tigre. Baka siya nga talaga ang aking narinig. Halika, tulungan natin siya. Pero sandali, hindi ba masama ang sinasabi niya sa inyo kanina? Pinagsalitaan niya kayo na parang hindi niya kayo kaibigan sa mga sinabi niya sa inyo. Naintindihan namin siya kaya niya iyon nasabi sa amin. Marahil siya ay may malaking problema kaya niya iyon nasabi sa amin. At saka isa pa, kung may nangangailangan ng tulong at ikaw ay maaaring tumulong, huwag kang magdadalawang isip na tumulong kahit na ito ay kaibigan mo pa o kaaway. Tama, halika, tulungan na natin siya. At dahan-dahan nang lumapit ang tatlo kung saan nakakulong ang kaibigan nilang matching. Ako na ang titingin kung papalapit na ang mga ngaso. Tulungan niyo na lang ang kaibigan ninyo. At tinulungan na nga ng aso at pusa ang kaibigan nilang matching na makalabas sa loob ng kulungan na kinalalagyan nito hanggang sa ito ay makawala na. Bilis, papalapit na ang mga ngaso. Umalis na tayo dito. Bilis, halina kayo. At tumakbo na ng mabilis ang apat patungo sa bahay ng matching. Salamat sa inyong tatlo. Hindi ko inaasahan na ako'y inyong tutulungan dahil sa mga masasama na nagawa ko sa inyo. Wala iyon, kaibigan. Tayo-tayo lang ang magkakakampi kaya tayo-tayo lang din ang magtutulungan dito. Tama, kaya hindi mo kailangan magpasalamat dahil ikaw ay nararapat namin tulungan. Sana ako'y inyong mapatawad dahil sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. May pagkakataon ka pa namang magbago kaibigang matching. Pasensya ka na din kaibigang tigre sa mga nasabi ko sa'yo nung unang beses pa lang tayo nagkita. Wala yun. Ang mahalaga ikaw ay natuto na at mangako sa kanila na ikaw ay magbabago na at babalik sa dating ikaw. Kaya kung may problema ka man, sabihin mo sa amin. Maintindihan ka naman namin. Tama, hindi mo kailangan maglabas ng galit sa amin dahil hindi tayo magkakaunawaan kung ganyan ang ipapakita natin sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong lahat. Kayo ay tunay na kaibigan. Sana kayo ay hindi magbago. Simula noon, naging tunay at matatag na magkakaibigan silang apat. Sila ay laging magkakasama sa mga katuwaan at sila ay nagkakaintindihan sa kanilang mga problema.
malaki man o maliit.